Bueno, patuloy po tayo mga kaibigan sa ating tulamanon. Siguro, ano na lang, patuloy po tayo para sa ating talakayin ngayong hapon may patungkol sa katanungan. Ating munang i-discuss at sagutin natin yung katanungan, yung mga pangangaral ng ating mga kapatid na mga born again o iba't ibang mga sikta na na-claim nila na kahit sapat na ang pananampalataya kahit wala nang mabuting gawain. So nandun ito nga mga diskusyon natin na tapos na natin tinalakay ito. Nandiyan na sa ating YouTube channel, pero mayroong nagtanong sa atin sa mga comment natin sa YouTube na kung pwede ating talakayin ngayong hapon. So maliban dyan sa pagsagot natin sa mga request nila, ating talakayin din natin ang pagsilibrar natin sa birthday ni Mama Mary ngayong Adlaw Martes, no? This coming September 8. Bakit po mag-celebrate po tayo ng birthday ni Mama Mary? Sino po ba ang nakaalam sa kanyang exact date of birth, di ba? Bakit po September 8? So, sa Simbahang Katoliko, hindi lang po tayo nakafocus sa Biblia, kung Bible alone, o sola Scriptura. Meron po tayong tradisyon. So, dyan sa tradisyon natin binabase ang pag-celebra natin sa birthday ni Mama Mary. Pero bago natin talakayin yung birthday ni Mama Mary, atin mo nang sagutin ang katanungan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid ng mga born again, sa kanilang mga pangangaral, pagtuturo nila na sapat na ba, para sa kanila, sapat na ang meron kang pananampalataya kahit hindi na kailangan mabuting gawain. Kung tingnan natin mga kapatid, itong pangangaral na ito, na pananampalataya lamang, hindi na kailangan mabuting gawain, hindi yun doktrinang ng ating Panginoong Hesus o ng kaniyang mga apostol. Kaya wala pong isang salin o isang sitas, okay, ano-anong salin sa Biblia na nagtuturo nga kahit sapan ng pananampalataya, kahit wala nang mabuting gawain, ligtas na po kayo. So kung tingnan natin ang sulat o epistola ni Santiago o St. James sa kapitulo 2 versikulo 14 19 hanggang 20, kung sino po ba ang naturang pananampalataya, pananampalataya batos ng ating Panginoon o pananampalataya ng demonyo? Kung tingnan natin ang versikulo 14, mga kapatid, ano ang saysay noon kung sinasabi man ng isang taong sumampalataya siya, kung wala namang gawaing makita sa kanya, maliligtas kaya siya sa gayong pananampalataya? So, sa ibang salin mga kapatid, mayroong hindi. Lalo-lalo na sa today's English version. Di ba? Magandang balita Biblia. Pero sa King James version, wala pa tayong mabasa nga hindi. Pero kung patuloy natin babasahin ang karugtong sa versikulo 19, kung sino po bang pangangaral o panampalataya ang nagsasabing
mayroon lang po kayong pananampalataya, sapat na ang mayroon kayong pananampalataya kahit wala na mabuting gawain. Sino po ba ang sino po ba ang naturang pananampalataya? Kung tingnan natin ang 19, ganito ang mababasa. Sumampalataya kang may isang Diyos. Mabuti. Mabuti yan. Subalit ang mga demonyo man ay sumampalataya rin. So, malinaw mga kapatid, kung meron tayong sumampalataya tayo na may isang Diyos, mabuti. Pero ang mga demonyo, sumampalataya rin na may Diyos. Ha? Sumampalataya rin ang demonyo ng Diyos. Sa Today's English Version, nanginginig pa ang demonyo na sumampalataya ng Panginoong Diyos. Ang tanong, maliligtas po ba ang mga demonyo na mayroon man silang pananampalataya ng Diyos o pananampalataya sa Diyos? So, kung ganun mga kapatid, malinaw nang nagtuturo o nangangaral na sapat ng mayroon kang pananampalataya kahit wala na mabuting gawain. Hindi yun doktrina o pangangaral ng ating Panginoong Hesus o sa mga apostoles. Yun ang pananampalataya ng mga demonyo. Ang demonyo ng sumampalataya ng Diyos nanginig pa sa takot. Pero ang ating mga kapatid na mga born again at iba't ibang mga sekta o branches ng born again, yung lalong-lalo na yung giniklaim nila nga predestination, para sa kanila kahit gumawa sila ng mga kasalanan, ligtas pa rin sila. Diba? So, kung patuloy natin basahin ang 20, malinaw na malinaw nga ang demonyo ay sumampalataya din ng Panginoong Diyos at nanginginig pa nga sa takot. You just imagine, ang demonyo sumampalataya ng Diyos, nanginginig pa sa takot. Ang tanong, maliligtas ba ang demonyo na mayroon man siyang sumampalataya man siya ng Diyos o sa Diyos? Kung tingnan natin ang versikulo 20, hindi mo ba nakikita taong mangmang nang walang saysay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? So malinaw na malinaw nga ayon sa sulat ni Santiago o St. James sa kanyang epistula, mangmang ang isang tao na sumampalataya lamang sa Diyos at hindi na gumagawa ng mabuti. So, malinaw mga kapatid, yung nagtuturo o nangangaral na sapat ng sumampalataya lamang tayo ng Diyos, maliligtas na po tayo, hindi yun doktrina o pangangaral ng ating Panginoong Hesus, kundi at saka mga apostoles, kundi yun ang pananampalataya ng demonyo. Na para sa kanila, sumampalataya lang, wala nang mabuting gawain, ligtas na. Yun ang pananampalataya ng mga demonyo. Kung tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang tunay na pananampalataya ng ating Panginoong Hesus? Kung tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Juan 14:12, kung ating babasahin ang San Juan 14:12 mga kapatid, buong tapat na sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay magkagagawa rin ng mga ginagawa ko at higit pa sa mga iyon, dahil pumunta na ako sa Ama. So malinaw ang doktrina ng ating Panginoon, ang pangangaral ng ating Panginoon, o ang ating Panginoon nagtuturo na kung sino mang sumampalataya sa Kanya, kailangan maggawa ng mabuti. Di malinaw mga kapatid yung tinuturo sa ating mga kapatid, lalo-lalo natin mga kapatid ng mga born again, hindi po sila sumusunod kung ano ang turo ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus at sa mga apostoles. So, sabi ng ating Panginoon, kung sino mang sumampalataya sa Kanya,
kailangan gumagawa ng mabuti at gumagawa pa lalong-lalo na sa iyang kanyang ginagawa. Acknowledge po natin, nandito na silang brother ni Tamaraw at si Brad Carlos Acapulco. At yung mga kapatid, kasama natin nga mga safety sa Sami City Chapter, lalong-lalo na sa Immaculate Conception Chapter. Yun ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. So, ang nagtuturo na mga kapatid na sapat na ang pananampalataya, mayroon kang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, hindi na kailangan ang mabuting gawain, hindi yun pangangaral o hindi rin turo doktrina ng ating Panginoong Hesus, kundi yun ang pananampalataya ng demonyo. Sumampalataya ang demonyo ng Diyos pero hindi na sila sumusunod o naggawa ng mabuting gawain. Maliban dyan mga kapatid, mayroon ding katanungan, tapos nito pagsagot natin, ating talakayin ang one of the dogma sa ating sa ating pananampalataya sa ating mahal na Virgin Maria, tinatawag natin na Mariology. Lalo-lalo na mag-celebrate po tayo sa kanyang birthday ngayong Martes, September 8. Yung nagka-claim na mga anak na po sila ng Diyos ayon sa nakasulat sa San Juan 1:12. Kung tingnan natin mga kapatid, para sa kanila, anak na sila ng Diyos pagkatapos nilang nakabasa sa San Juan 1:12. Subalit ang lahat naman ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pagkatapos silang nakabasa sa San Juan 1:12, mga kapatid, nakiklaim na sila anak na ng Diyos. Kung tingnan natin, i-contextualize natin mga kapatid, ang mababasa mababasa dito, subalit ang lahat naman ay tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Meron, kung sumampalataya kayo ng Panginoon Hesus, meron na po kayang karapatang maging anak ng Diyos. Pero yung karapatan na maging anak ng Diyos, hindi yun magic mga kapatid. Biglaan. Proseso yun. Bilang mga Katoliko, kailan po kayo maging anak ng Diyos? I-under po kayo ng sakramento ng binyag. Para po kayo Galatia 3:27. Diba? Hindi lang pagkatapos nitong nakabasa ka sa San Juan 1:12, anak na po kayo ng Diyos. Meron na yung karapatan. Halimbawa mga kapatid, mayroon po kayong desire na maging lawyer o maging engineer o kaya maging doktor. So, meron po kayong karapatan nyo. Karapatan mo po na maging abogado, di ba? Pero, yung karapatan po ninyo na maging abogado, hindi lang pinagsisikapan panay mo yun, di ba? Mahirap talaga eh. Kailangan po kayong mag-eskwela. Tapos na pag-eskwela, mag-bar exam pa po kayo. Pag makapasa po kayo ng bar exam, nandiyan ang isa po kayong abogado. So hindi lang, nandiyan na ang karapatan, pero hindi lang pagkatapos na nakabasa ng San Juan 1:12, anak na po kayo ng Diyos. Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa Roma 8:23? Si San Pablo bilang apostol ng ating Panginoon, tinatawag ng ating Panginoon harap-harapan, yung nangyari sa Acts chapter 9, di ba? Na nagpakita ang ating Panginoon kang San Pablo. Inirang siya na bilang apostol ng mga Hintil. Pero ano po ba ang pangangaral o turo ni San Pablo? Kung ating babasahin ang Roma 8:23, at hindi lamang ang kalikasan
kalikasan, kahit tayong mga tumanggap sa Espiritu Santo bilang unang kaloob ng Diyos ay humihibak din habang hinihintay humibak din habang hinihintay nating mahayag ang ating katayuan bilang mga anak ng Diyos at ang pagtubos sa ating katawan. So, malinaw na mga kapatid nga si San Pablo nagtuturo na naghintay pa tayo bilang matanggap na bilang mga anak ng Diyos. So, si San Pablo sa panahon na siya nangangaral, buhay pa siya sa sanlibutan ito, hindi pa siya nagkiklaim na anak na siya ng Diyos. Naghihintay pa siya nga matanggap na bilang anak ng Diyos. Pero ang ating mga kapatid na mga born again, yung mga title nila anak ng Diyos, pagkatapos sila nakabasa sa San Juan 1:12, nagkiklaim na silang anak na sila ng Diyos. So, sino po ba ang ating paniniwalaan? Si San Pablo, sabi ni San Pablo, naghintay pa tayong kung ating babasahin ulit, humihibak din habang hinihintay nating mahayag ang ating katayuan bilang mga anak ng Diyos. So, si San Pablo, naghintay pa na hinihibak na bilang anak ng Diyos. Hindi pa siya nag-claim na anak na siya ng Diyos sa panahon na siya ay nandito pa sa sanlibutan, nagpatuloy pa siyang nangangaral. So, malinaw mga kapatid, yung ating mga kapatid na yun ang katanungan na sinasagot natin sa ating mga kapatid na mga kasamahan natin nandyan sa Luzon, lalo na sa ibang bahagi ng daigdig, ang ating mga kapatid na mga OFW na palaging nakasubaybay, tagasunod sa ating YouTube channel, lalo na sa ating live sa FB. Ating muna i-acknowledge ang ating mga kapatid sa YouTube, Bro Risty Valios Carolino, Bro Banat, Bro Tata Rosal, mayong hapon Bro Earl Sanchez, mayong hapon Bro Noel Hernales Risma, magandang hapon brother. Sige, magandang hapon din sa iyo brother Noel. So, yun ang ating sagot mga kapatid. So, kung ulitin natin, ang nanampalataya o nagtuturo, nangangaral na sapat na mayroon kayong pananampalataya, ligtas na kayo, hindi yun turo ng ating Panginoon at sa mga apostoles, kundi yun ang pananampalataya ng demonyo. Ang demonyo hindi yun gumawa wala nang gawa ang demonyo diba? Hindi na gumagawa ang demonyo, pero meron silang sumampalataya sila ng Panginoon Diyos. Mas nanginginig pa sila sa takot. So, kung tingnan natin, kung wala po kayong gawang hindi na para sa kanyo, hindi na kailangan ang mabuting gawain, delikado talaga mga kapatid. Ano po ba ang sabi ni San Pablo sa kaniyang sulat sa 2 Korinto, bago tayo pumunta sa pagtalakay natin sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko sa ating mahal na inahan Birhen Maria. Kung tingnan natin ang sulat ni San Pablo, 2 Korinto 5:6, kung tingnan natin, ano po ba ang sabi ni San Pablo? Kaya malakas ang aming loob. Alam naming
habang nakatira kami sa katawan lupa, ay malayo kami sa piling ng Panginoon. Ano po ba ang sabi ni San Pablo? Habang nakatira pa tayo sa katawang lupa. So meron, nandito pa tayo sa lupa, nandito pa tayo sa sanlibutan, malayo pa natin sa piling ng Panginoon. Kung tingnan natin ang 7, sapagkat sa pananampalataya kami nabubuhay at hindi kami umaasa sa mga nakikita lamang namin. Malakas ang loob namin. Ang ibig pa naming iwanan na ang katawang ito. So, kailangan iwanan pa natin ang katawang ito. Ano po ba ang humiwalay sa katawang ito? Yung ating kaluluwa. So, ibig sabihin San Pablo, mamatay mo tayo sa katawang ito o sa lamang lupa. Yung in physical death, yun in terms of physical death, mayroong kaluluwa na musiparit. Tapos, humaharap ng hukom. Kung tingnan natin, so, sabi ni San Pablo, pag nandito pa tayo sa katawang lupa, malayo pa tayo sa piling ng Panginoon. Kailangan humiwalay. Iwanan muna natin yung katawang lupa, yung laman natin, at saka pumunta sa Panginoon. Pero hindi diretso na pumunta sa Panginoon. Haharap pa tayo ng hukuman. Kung tingnan natin ang ano po ba ang batayan ng paghukom ng ating Panginoon? Yung tinatawag naming mga Katoliko na particular judgment. Kung tingnan natin ang versikulo 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng nararapat na kabayaran sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa, maging mabuti o masama. So malinaw mga kapatid na ang batayan ng paghukom ng Panginoong Hesus ay ang ating mga gawain dito sa salibutan, mabuti man o masama. So, ano po ba ang mangyari sa ating mga kapatid na wala nang hindi na kailangang magawang mabuti? Para sa kanila sapat na yung mayroon kayong pananampalataya ng Panginoong Hesus. So, ang mangyari ng mga kapatid, wala po silang matanggap na ano po ba, gantimpala mga kapatid, di ba? Kung si San Pablo ay magpahukom pa, harap pa sa hukuman ng ating Panginoon, ang ating mga kapatid na mga born again, kung tanongin natin, lalong-lalo na yung mga pastor, ligtas na po kayo, ligtas na, hindi na po kayo harap ng hukuman, hindi na po. So, ang sabi ni San Pablo, si San Pablo, magharap pa ng hukuman ng Panginoon, samantalang ating mga kapatid na mga born again, hindi naharap ng hukuman. So, sino po ba ang ating pananawalan? Si San Pablo, ang ating mga kapatid na mga born again. Kung tingnan natin, maliban dyan mga kapatid, kahit si San Pedro, maharap pa ng hukuman. Ayon sa kaniyang sulat sa 1 Pedro 4:17, kung tingnan natin, sapagkat panahon na upang magsimula ang paghatol sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin iyon magsisimula, ano kaya ang sasapitin ng mga ayaw magpasakop sa Ebanghelyo ng Diyos? So malinaw mga kapatid, kahit si San Pedro, tinuturo niya, sabi ni San Pedro, harap pa siya ng hukuman ng Diyos bilang katauhan ng Diyos. So malinaw mga kapatid na ang nagtuturo na
sumampalataya lang kayo ng Diyos, ligtas na po kayo, hindi yon turo ng ating mga, hindi yon turo ng ating Panginoong Hesus o sa ating mga sa mga apostoles, kundi turo yon ng pananampalataya ron yon ng mga demonyo. So, dito na po tayo sa ating pagtalakay patungkol sa bakit po ba naging September 8 ang birthday ni Mama Mary. Ayon sa tradisyon mga kapatid, kung tingnan natin, kailan po ba tayo nag-celebrar bilang mga Katoliko sa yung tinatawag natin one of the dogma sa ating mahal na Virgin Maria na Immaculate Conception, di ba? Ating sineselebrar ang bilang mga Katoliko na ang si Mama Mary ay tingnan muna natin mga kapatid na nagselebrar po tayo sa Immaculate Conception sa buwan ng December na tinatawag na December 8, di ba? Yun ang pagselebrar natin na si Mama Mary ay ang kanya nandyan siya sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, Saint Anne, sa December 8. So, kung tingnan natin ang pag nagdeklarar po si Pope Pius IX na bilang mga Katoliko, isang dogma natin mga Katoliko na si Mama Mary ating sineselebrar na siya ay na nandyan sa sinapupunan ng kanyang ina noong December 8, no? Diniklara po ni Pope Pius 9 o 9 noong taong 1854. Bakit po ba inideklara ni Pope Pius 9 o 9? Dahil sa isang yung tinatawag nating apparition po ni Mama Mary sa mga tatlong mga bata, lalong-lalo na si Bernadette Soberos, di ba? Napakita sa kanila ang mahal na Virgin Maria. Tinanong siya ng mga bata, sino po pa kayo? Sabi ni Mama Mary, ako po I am the Immaculate Conception. So, yun ang sagot ni Mama Mary. Kailan po ba nangyari yun? Noong December 8. So, nandyan ang calculation ng ating simbahan bilang mga Katoliko sa ating tradisyon. So, kung si Mama Mary ay ano po ba ang sa Tagalog ano po yung nandyan sa sinapupunan ng ating yan, ng kanyang ina, yung hindi lang yung dadalang tao, yung ipanamkon siya. So, December 8. So, kung tingnan natin, December 8 siya po, nandyan sa sinapupunan ng kanyang ina na si Saint Anne, Santa Ana. So, Galatia 4:4 bilang tao. So, ang 9 months is September 8, di ba? Kung ang December 8, so, ang ika-9 months is September 8. So, yun ang calculation ng mga Katoliko. Bakit po tayo nag-celebrar sa araw ng ating Panginoon, ng ating mahal na Virgin Maria, sa kaniyang birthday, ngayong this coming September 8. So, yun ang calculation sa simbahang Katoliko. Pero, bilang mga Katoliko, ang ating mga kapatid, tayo lamang mga Katoliko ang nag-celebrate yun, di ba?
Bakit po hindi man sa hindi po magsilibrar ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga pananampalataya o iba't ibang sikta? Kung tingnan natin, isa sa one of the dogmas sa ating mahal na Virgin Maria in terms of Mariology. Mariology is the theological study of Mary, the Mother of Jesus, Redemption, and Grace. So yun ang pangangaral natin bilang mga Katoliko, bilang ating pananampalataya ni Mama Mary. Kung tingnan natin mga kapatid, Mary as Redemptrix, a Mediatrix. So, ang ating mga kapatid na mga iba yung pananampalataya, grabe ang pagtutol nila at umatake sila sa ating pananampalataya kang Mama Mary. Bakit po kayong mga Katoliko tinuturo ninyo na si Maria ay tagapagitan, nga isa lang ang tagapagitan ng Diyos at sa tao, walang iba ang ating Panginoon Jesus, ayon sa nakasulat sa unang Timoteo 2:5. Totoo naman yun mga kapatid, wala po tayong tutol niyan, na ang ating Panginoon Jesus ay isang mediator. Kung tingnan natin ang unang Timoteo 2:5, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. So, totoo naman yun. Hindi yun, wala po tayong tutol bilang mga Katoliko. Kung tingnan natin ang definition, Mary as a mediatrix, Jesus Christ is the only mediator between God and man. Totoo na yun. Yan na ayon sa nakasulat sa 1 Timoteo 2:5. Pero mayroong karugtong, but this does not exclude a secondary mediating role of Mary, preparatory supporting. According to Pope Benedict XVI, 15, introduced to the Marian liturgy, Mary, mediatrix of all, Mary, ayan, ito po ang mabasa, of all graces. So, bakit po naging hirap po yung pagbanggit, yung tagapamagitan. Bakit po naging tagapamagitan ang ating mahal na Virgin Maria? Ang ating Panginoon Jesus lamang ang tagapamagitan between God and man. Ang ating mahal na Virgin Maria naging tagapamagitan sa Diyos nagkatawang tao na ikalawang persona sa Holy Trinity. Yun ang ating pagkaintindi bilang mga Katoliko. Bakit po si Mama Mary naging mediatrix o tagapamagitan, naging tagapamagitan ang ating mahal na Virgin Maria sa Diyos na nagpagkatao, nagkatawang tao, na ang ating Panginoong Hesus ang ikalawang persona ng Holy Trinity. Hindi naman yun galing sa langit ang ating Panginoon at ano po ba ang pagdating niya dito sa sanlibutan, malaki na po siya. Proseso di ba? Kung tingnan natin ang kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, ayon sa sulat ni Propeta Solomon, awit 4:7, mayroon siyang binanggit na isang babae na walang dumi ng kasalanan. So, isang babae na walang kasalanan ang binabanggit ni Propeta Solomon sa awit 6:9-10. Meron din binabanggit si Propeta Solomon na isang babae nanganak na pagkatawag na tatawagin na bilang ina, at saka maliban dyan mga kapatid, siya po ang, kung babasahin muna natin mga kapatid,
kung tingnan natin mga kapatid ang turo, pangangaral sa mga propeta. So, kung tingnan natin, ang ating ang mahal na Birhen Maria, hinirang ng Diyos, kahit hindi pa siya pinganak dito sa sanlibutan, pinipili na siyang ng Diyos. Kung tingnan natin ang ano po ba ang sabi ni Propeta Solomon, isang babae na manganganak ng lalaki, isang lalaki, and then pinaparangalan siya sa lahat ng mga kababaihan. So, kung tingnan natin ang Isaiah 7:14, mayroon ding sinasabi si Propeta Isaiah na mayroong isang babaeng ulay, di ba? Na manganak ng isang batang lalaki. Hindi yun pinapangalanan. Pero kung tingnan natin sa Lucas 1:28 hanggang 35, sa panahon na si Angel Gabriel bumibisita kang mahal na Birhen Maria, di ba? Para ibinabalita niya yung first joyful mystery natin, hindi lang mga Katoliko sa Santos na Rosario, the Annunciation of the Virgin Mary to the Archangel Gabriel, the Annunciation of the Archangel Gabriel to the Blessed Virgin, baliktad yun mga kapatid. Di ba, ano po ba ang sabi ng mahal ng anghel kang Birhen Maria? Kung mayroong isang babaeng ulay na binanggit si Propeta Isaiah na pinangaralan ng Diyos, di ba? Kung ating babasahin sandali lang po mga kapatid. Na tinatawag na mapalad ang naturang babae, di ba? Mapalad ang naturang babae. Kung tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Lucas 1:25, sinasabi 28 muna tayo mga kapatid. 27 tayo magsimula. Nagpunta siya, mayroon lang po tayong 6 minutos Nagpunta siya sa isang dalagang ang pangalan ay Maria na katipan ng isang lalaking nagngangalang Jose at kabilang sa ngalan ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, binabati kita, ikaw na inirang ng Diyos, sumasainyo ang Panginoon. Nagulat si Maria sa sinabi ng anghel. Iniisip niyang mabuti kung ano kaya ang ibig sabihin noon. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Maglilihi ka at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at Jesus ang itatawag mo sa kanya. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos, at ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghari siya sa Israel magpakailanman, magiging walang katapusan ang kanyang kaharian. Ano po ba ang sabi ni Birhen Maria? Tinanong ni Maria ang anghel, ngunit paano akong magkakasanak? Dalaga pa ako. Sumagot ang anghel, sa inyo ang Espiritu Santo. So,
kung tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang inuhula ni Propeta Isaias? Isang babae manak ng isang lalaki, isang dalaga. Sino po ba ang binibisitahan ni Anghel Gabriel? Si Virgen Maria. At sino pa ang nagsabi? Ano po bang sabi ni Virgen Maria? Dalaga po ako. Ulay po ako. Diba sa Bisaya, sa salin ng Bisaya, ulay po ako. So, ang hula ni Propeta Isaias, isang dalaga, isang ulay, isang dalaga, mga anak, walang iba na binisitahan ni Anghel Gabriel, si Mama Mary. At si Mama Mary ang nagkumpirma na siya po ay isang ulay, isang dalaga. Bakit po siya mag-anak? Tapos yung pagbalita ni Anghel Gabriel kay Virgen Maria, biglang lumiwalay ang anghel at si Mama Mary nagpunta kang Santa Elizabeth na noong panahon yon nagdadalang tao po si Santa Elizabeth ni San Juan Bautista. Ano po ba ang nangyari sa rating ni mahal ni Mama Mary kang Santa Elizabeth? Diba? Kung tingnan natin ang 42, Lucas 42, 43, ating babasahin mga kapatid, kay malapit na po tayong matapos sa ating palatuntunan. Kung tingnan natin ang dito na lang po tayo sa 41. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumundag ang sanggol ng nasa kanyang tiyan at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Nagsalita siya sa malakas na tinig, higit kang pinagpala sa lahat ng babae, at pinagpala rin ang iyong magiging anak. So, ang inuhula ni Propeta Solomon na isang babaeng manganak ng lalaki na pinagpala ng Panginoong Diyos, wala pong ibang katuparan sa hula ni Propeta Solomon na isang babaeng pinagpala ng Diyos, si Mama Mary. Sino po ba ang nagkumpirmar? Si Santa Elizabeth. So malinaw na malinaw mga kapatid na yung hinuhula ng mga propeta na isang babae na manganak ng isang lalaki, walang iba ang ating mahal na Virgen Maria na walang kasalanan. So, malinaw mga kapatid, ano po bang bakit po ba? Wala na po tayong oras, pero sige, magpapatuloy po silang Brad Danny Tumaraw at si Brad Carlos. Sino po ba ang nandyan sa labas ng ating mga kasamahan ng mga safety? So, ating papatuloy ni magla-live ta doon sa bahay natin baka this week para tapusin natin ang pagtalakay natin. Baka ngayong araw ng Martes, sa araw ng ating mahal na birthday ni Mama Mary. So, tatapusin natin itong pagtalakay natin sa ating pagselebrar sa birthday ni Mama Mary at sa bilang mga Katoliko sa ating pananampalataya sa Kanya. So, ready na po silang Brad Danny, Brad Carlos. Sino po bang nasa labas? Wala na? Kayo ng dalawa? Kayo ng dalawa. So, maraming salamat. Hindi lang po ako mag-extra kay patuloy man ang ating programa. So, maraming salamat. Dito na po kayo, Bradan. Para po kayo magbabay na po ako sa tagasunod sa FB. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Pagpalain po kayo ng may kapal. God bless us all.